Ipakita ko yung source ko, magdemanda kayo sa korte, ipapakita ko. Maliwanag. Ayan, maliwanag tayo nagsasalita. Kaya may mga sikat na hindi political vlogger. Yung mga kung sino-sinong vlogger, pero malaki ang viewers. Yung iba nga daw natanggal na eh. Bakit? Hindi effective. Mahina. Ang gusto nila 100,000 plus ang subscribers. Alam ko po yung ginagawa ninyo. Huwag po kayong papauto. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Huwag po kayong pauuto kasi yung handler na yan, kumikita. Hindi nga nire-remit yung pera eh. Kumikita yung mga yan. Yan nga ang reklamong dumating sa atin. Dati na po yung reklamo. Naiintindihan po nyo? Hindi sila epektibo. Bakit? Tanga yung mga vloggers na yan eh. Alam nyo kung bakit tanga yung mga vloggers na yan? Yung mga vloggers na yan, they are paid to post. May ibibigay lang na post na topic sa kanila, tapos ipopost nila. Itong mga trolls na yan, ganun. They are not paid. Sabi nga ni Sas, they are not paid to think. Hindi mag-iisip yan. Pasa mo sa kanila, ipopost nila sa Facebook. Ganun kasimple. O eto eto, paninira kay Sara, i-post nyo. Hindi nila kaya ng argumento. Bakit? Walang utak yan eh. Kahit na maraming viewers yan, parang si Ben Barubal yan. Hindi ko sinasabing walang utak si Ben Barubal. Pero puro kalokohan lang ang ibibigay niyan. Repost lang yan. Repost. Hindi porket maraming subscribers, hindi porket maraming viewers, may utak. Hindi po. Mga tanga yan. Pasensya na po. Kaya sana po, itong mga kayo manunood po natin, mag-iisip po kayo na meron yung utak yung mga vloggers na pinapanood. Kasi, alam mo, feed yan eh. Coach Oli, tirain mo din yung grappler. Dati na natin tinitira yan eh. Muntik pa nga ako machismis dun sa... Doon sa isang reporter nila, TV anchor nila eh, di ba? Yung grappler. Sabi nga, tulak mo na yan, coach, sa stage kasi magkakasama kami sa stage nung campaign. Di ba? Pero isa pang nanahimik yan. Hindi lang naman Rappler nanahimik, marami pang media tahimik ngayon eh. Yan ang number 1 na problema natin. Halimbawa lang, hindi ko sinasabi na binayaran si Rendon. Hindi ko po sinasabi kasi kaya lang, kunwari lang, the likes of Rendon. Kunwari, example lang po ito, Rendon, huwag ka magagalit. The likes of Rendon, babayaran para mag-post. Epektibo ba? Hindi epektibo eh. Nagmumukha lang silang tanga. Nagmumukhang tanga lang yung bossing nila. Kung sino yung gusto nilang i-promote na politiko. Alam mo kumikita dyan? Yung middleman. Ay, eto gawin natin. Bigyan natin itong mga to. Example lang yan hindi si Rendon. Bigyan natin ito. Oo. Walang utak yan eh. Hindi si Rendon. Yung mga binabayaran. Anong alam niyan sa politiko? Di ba? Wala. Hindi epektibo. Kumbaga sa drummer, hindi bumabakat yung palo. Ano ba ibig sabihin ng bakat? Ibig sabihin, pag nagsalita, alingaw-ngaw, matagal na yung balita, tagos pa sa puso ng taong bayan. Kaya nitong sila Banat by sila kay Eric, yan dyan. Tagos eh. Kaya marami ngayon, tingnan nyo iingat po kayo. Iisa-isahin ang Banat kay Sara. Diyan po nila paiikutin. Ngayon, ang punto nila dito, malayo pa naman. Bakit kailangan pag-usapan itong nagiging awayan kay Sara, kay Tamba? Yan po ang litanya ng karamihan ko narinig yan sa trolls. Tanungin ko kayo, sigurado hindi na makakasagot yung trolls kasi walang utak yan. Sino ba nagsimula? Si Sara ba? Si Sara ba ang nagsimula? Nananahimik si Sara, nagtatrabaho bilang Vice President. Anong kasalanan ni Sara? Dahil malakas siya. Dito sa bayang ito, mapa-politiko, mapa-vlogger, kaya nakakatakot maging malakas na vlogger. Bibigyan ka ng kalaban, pababagsakin ka. Yung mata nila nasa iyo, ibabagsak ka nila. Kaya nga, parang ang makikinabang ngayon ay ang mga maliliit na vloggers. Katulad ko. Bakit? Kasi yung mga malalaking vloggers, markado sa kanila eh. Talagang patatahimikin yan. At nagsimula na po. Yung tatlo na yan, una pa lang yan. Uunahin nila yan. And hopefully, sa mga mahihinang vloggers, they will rise up to the occasion na sila ang magtutulak at tutuloy ng mga laban kung pinatahimik yung mga malalaking vloggers. Definitely, hindi naman tatahimik yung mga yan. Kaya lang, may nabalitaan tayo na pahihinain ng engagement. Sa Facebook, I'm talking about Facebook, yung YouTube, hindi nila kayang kontrolin eh. Kung hindi ka man nila sarahan, yung engagement mo sa Facebook, pahihinain. Kasi pag hindi naman yan binato sa tao, hindi mapapanood. Hindi lumabas sa newsfeed mo, hindi mo mapapanood. Kaya better yet, you follow. Kung meron kayong gustong vlogger, follow nyo po. Bisitahin ninyo. Kasi magkakaroon ng active na pagpapahina or pababagsakin itong mga Facebook pages. Kung hindi man napabagsak, pahihinain. Hindi ibabato sa tao. So, i-follow nyo yung favorite vloggers nyo,
Ta's puntahan nyo daily. Kasi baka hindi nyo makita, baka hindi na lumabas sa newsfeed nyo. Especially kung yung mga malalaking vloggers. Kaya nga, ulitin ko, this is the time para doon sa mga maliliit na vloggers, gaya ko, na to step up the game. Habang hindi pa minamanmanan. Kasi pag lumaki na rin, minamanmanan na rin. Tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na ito. Hindi na nila hihintuan. Andiyan na sila eh. Good thing, hindi pa nila kontrolado ang YouTube. But then again, ang YouTube po hindi ito sa paghuhusga sa kanila, pero yan po ay hawak ang may-ari niyan Kano. Alam naman natin na ang Kano ayaw sa mga Duterte. Hindi ko sinasabi na magsasabwat sila, mabuti na lang pong nag-iingat tayo. So, again, para masolusyonan ito, isubscribe nyo po. Abangan po ninyo yung mga post nila kasi baka pinahihina na po. Baka pahihinain. Kung hindi man mahina ngayon, baka pahihinain sa mga susunod na araw. Ayun, ang tanong, sinong isasunod kay Ka Eric, kay Banat Bay, kay Sas, kay Maharlika? Sino pa? Sabi dito, Karaoke Bear, inuuna nila si Paen, yung may makinarya, si Attorney Vic, tas si Gloria, tas si Sara, tas SMNI naman ngayon na malalaking vloggers. Yes. Ang ifo-focus nila dyan yung mga DDS vloggers. At syempre, meron din mga katulad nila Maharlika na malalaki, pahihintuin din. Alam mo, damay-damay na po ito eh. Sabi ni Pinoy News Files, Coach Oli, pag dumating ang oras na kontrolin nila ang YT, bibigay ko po itong YT channel ko sa inyo. Ipapa. Okay, thank you, thank you. Alam mo, nakakatakot ang nangyayari ngayon kasi it means they are serious about this. Yung kasing laki na kumpanya ng Facebook, makontrol nila at kinokontrol nila, it means they are serious na patahimikin si Sara.